Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon, guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell, guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Justin Villanueva, shoutout kay Song Lyrics. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! At ano? Ang lahat ay lalo pang na-curious, hindi alam ang susunod na sinabi ni Han Sanchen. At saka, I seriously believe that the people who died here are by no means ordinary people. Masasabi pa nga na sila ang mga overlord na minsang nabigla sa isang tabi. Overlord level figure. Sumimangot si Peigo, medyo naguguluhan, bagaman ang kapaligiran sa paligid ay talagang gaya ng sinabi mo sa Sanchen, ngunit ang ipinagbabawal na lugar ng kamatayan ay palaging nasa saklaw ng impluwensya ng pamilyang Pei. Dapat mayroong mga talaan sa aklat ng pamilya Pei. I have checked everything in the Pei family register, but there is no record, let alone a big man. Even someone outside the family with the surname Pei has never had it. So 3,000, ano ang ibig sabihin nito? Bahagyang ngumiti si Han Sanchen, at nakitang puno ng hinala ang mukha ng lahat. Hindi niya maiwasang sabihin, kung tama ang pagkakaalala ko, dapat sinabi ng pamilyang Pei na ang pamilyang Pei ay lumabas sa ipinagbabawal na lugar ng kamatayan, tama. Tama na. Sa madaling salita, masasabi rin na ang ipinagbabawal na lupain ng kamatayan ay tila ipinanganak sa pamilyang Pei, ngunit maaari rin itong ipinanganak sa pamilyang Pei ng mas maaga, hindi ba? Ang pamilyang Pei ay umalis dito. Ngunit hindi ito nangangahulugan na ang pamilyang Pei ay umiral ng mas maaga kaysa sa ipinagbabawal na lupain ng kamatayan. Maaari lamang na ang ipinagbabawal na lupain ng kamatayan ay umiral bago ang pamilya Pei. 3,000 ang ibig mong sabihin. Magkukwento ako, o mag-a-assume ng posibilidad. Sinabi ni Han Sanchen, dati itong larangan ng digmaan. Nang sumiklab ang digmaan, hindi mabilang ang nasawi, kaya nabuo ang lugar na ito. Gayunpaman, sa digmaang ito, hindi dahil walang nakaligtas. At least, maaaring nakaligtas ito. Para sa pagpapatuloy ng linya ng dugo, dumudugo ito sa mga matatanda, at ang mga nakaligtas ay dahan-daang umunlad at kalaunan ay umalis dito. Isang lugar na ipinagbabawal para sa kamatayan upang mabuo ang kasalukuyang pamilya ng Pei. Nang marinig ang mga salita ni Han Sanchen, pinag-isipan ito ng mabuti ni Peigo, at talagang may posibilidad. Gayunpaman, ito ay puro haka-haka na nakabatay lamang sa mga ito. It's a bit of a lie. However, it can explain the reason. Nagpatuloy si Han Sanchen, kung ganito ang kaso, alam ko rin kung bakit mapanganib ang lugar na ito. Sa Xuanyuan World, ginalugad din nila ni Linlong ang nawalang lupain pagkatapos ng digmaan, at natural na naiintindihan din nila ang mga panganib ng naturang mga lugar. Alam din ni Han Sanchen na ito ang Bafang World, na mas nakakatakot kaysa sa larangan ng digmaan sa Xuanyuan World. Gayunpaman, mayroon silang ilang pagkakatulad. Ayon sa sinabi mo, kung gayon ang panloob na bilog ng ipinagbabawal na lugar ng kamatayan ay maaaring ang lugar kung saan ang hindi mabilang na tunay na mga amo ay nahulog. Ang kapaligiran doon ay magulo at ang sama ng loob ay mas mabangis. Paano ito napasok ng mga ordinaryong tao? Paano makalaban kaya nila? Nag-aalalang tanong ni Ivory. Hindi nagsalita si Han Sanchen, tumingkayad siya, at bahagyang napahawak sa lupa sa oras na ito. Ang lumot sa itaas ay basa-basa at mataba, at ito ay napakasiksik. Matapos tanggalin ang lumot, nakita ni Han Sanchen ang matabang lupa sa ibaba. Patriarch Pei, maaari mo ba akong tulungan? Gusto kong tanggalin ang piraso ng lumot na ito, at pagkatapos ay maghukay ng 3 talampakan sa lupa upang makita ang hitsura nito. Sabi ni Han Sanchen. Pero, halatang nag-aalala si Peigo na mag-aaksaya ito ng hindi kinakailangang oras. Patriarch Pei, maniwala ka sa akin. Siguradong may taong ayaw mag-aksaya ng oras ni Han.
Mas alam kong mas delikado ang pananatili dito kahit sandali. Tinapos ni Han Sanchen ang kanyang mga salita at tumingin sa paligid, ngunit ang bagay na ito ay may kaugnayan sa kaligtasan nating lahat, at ito ay higit na nauugnay sa ating tagumpay o kabiguan pagkatapos makapasok sa inner circle, kaya tumingin si Peigo kay Han Sanchen tahimik, at nakita ang kanyang taos-pusong ekspresyon, tumanggo siya, lahat, gawin natin ito. Matapos ang mga salita ay nahulog, ang lahat ay namuna. Bagamat naguguluhan sila, sinunod pa rin nila ang utos ni Han Sanchen at sinimulang linisin ang lumot at hukayin ang lupa. Hindi rin idle sina Ivory at Zeking, abala sila sa lahat. Si Han Sanchen ay gumagala sa gitna ng karamihan. Bagamat tila walang ginagawa, sa apat na sulok talaga ay itinoon niya ang kanyang paningin, para hindi makaligtaan ang isang bagay na ayaw niyang makaligtaan. Makalipas ang halos kalahating oras, nagpatuloy ang paghuhukay, ngunit pabagal ng pabagal ang gawaing nasa kamay ng lahat. Dahil halatang hindi na nakatutok ang atensyon ng lahat sa paghuhukay sa mga oras na ito, kundi sa kani-kanilang paligid sa oras na ito. How could this be? Ito, anong nangyayari dito? Sunod-sunod na sigaw ng mga tao, at sabay-sabay silang tumingin sa paligid dahil sa takot. Hindi ko alam kung kailan, ang puting fog ay ganap na napuno ng hangin. Ang puting fog ay naanod sa lahat ng direksyon, at ang kalituhan ay walang katapusan. Pagtingin sa ibaba, isang grupo ng mga tao ang nagbabantay sa katawan ni Buddha sa puting hangin. Nang iangat nila ang kanilang mga mata, hindi lang nila nakita ang isa't isa, kahit na nakaunat ang kanilang mga palad sa harap ng kanilang mga mata ay nagkatinginan lang sila. Hindi sigurado. Fop, what's going on? Bakit biglang may napakalaking fog? Lahat ba kayo sa tabi ko? Hindi ko kayo nakikita. Ako kung nasaan ako. Nandyan pa ako. Ang isang malaking grupo ng mga tao ay hindi maaaring makita ang bawat isa, at maaari lamang gamitin ang kanilang mga boses upang makilala ang mga posisyon ng bawat isa. Nagmamadali ding hinawakan ni na Ivory at Zeking ang kamay ni Han Sanchen mula kaliwa pa kanan, hindi dahil sa takot ang dalawang babae, ngunit higit sa lahat ay nag-aalala kung ano ang mangyayari kay Han Sanchen sa ganitong sitwasyon. May alam ka bang salita? Bulong ni Han Sanchen. Ang dalawang babae ay sabay na tumugon, ano? Hindi mo makikita ang aso kapag nilalakad mo ang aso. Hindi mo makikita ang aso kapag nilalakad mo ang aso. Kung hindi mo makita ang lubad, hindi mo makikita ang aso. Tanging kapag tinawag ka ng aso aalis na. Walang imak na sinabi ni Han Sanchen, wala akong makitang malinaw sa fog. Hindi napigilan ng dalawang babae ang tumawa, nagreklamo si Ivory, anong oras na, nasa mood ka pa ring magbiro. You guys grab my hand and you are about to clasp my arm. I'm not kidding, how can I ease the tension? Isang salita ang sinabi ni Han Sanchen, at napagtanto ng dalawang babae na talagang sila ay kinakabahan. Napakahigpit ng hawak nila kay Han Sanchen, at pareho silang lumuwag ng husto. 3,000, saan nanggaling ang hamog na ito? Bakit sabay-sabay tayong nilunod nito? Naghihinalang tanong ni Ivory. Sumunod din si Ziching, mukhang hindi karaniwan ang mga fog na ito. Tumanggo si Han Sanchen, malinaw, gusto nila tayong pigilan. Nang bumagsak ang mga salita, malakas na sinabi ni Han Sanchen sa lahat, ang hamog na ito ay maaaring napakahirap. Sinisikap ng lahat na mag-ingat. Kung may biglang umatake sa iyo sa paligid mo, huwag magpanik. Oo, nakinig ang lahat sa utos at maingat na tumingin sa paligid sa dilim. Mukhang may kung ano sa hamog. Sumimangot si Ivory. Ngumiti si Han Sanchen, huwag kang mag-alala, tiyak na mayroon. At saka, malaki ang posibilidad na tayo ay manggugulo. Pagkababa ng boses, biglang may sumigaw ng malakas, tapos may narinig akong sumisigaw, "Fuck me, sino sa tabi ko, mag-ingat ka, bakit mo ako pinapalo?" Pagkatapos, ang mga katulad na sigaw ay maririnig sa lahat ng dako sa hamog na ulap, "Fuck me, sino ang bumugbog sa akin? Sinong tumama sa ulo ko? Sinong katabi ko?" Kahit na hindi niya makita ng malinaw ang sitwasyon ng lahat sa hamog, para kay Han Sanchen, naisip niya na maaaring may humigit kumulang 40 katao ang nagkakagulo. 3,000, anong magagawa mo? Tanong ni Ivory. Dahil nahulaan na ni Han Sanchen ang sitwasyong ito, maaaring siya ang may pinakamagandang solusyon. Hindi ito magugulo.
Tahimik na sinabi ni Han Sanchen, kung magulo ang lahat, gaano man tayo kalakas, palagi lang nating sasaktan ang sarili nating mga tao. Nang bumagsak ang mga salita, muling sumigaw si Han Sanchen ng malakas, mag-ingat at ligtas, at bilisan ang paghuhukay. Oo, matapos tumugon ang mga tao, muling narinig ang tunog ng paghuhukay sa paligid. Sa oras na ito, hindi idle si Han Sanchen, at marahang hinayla ang kamay ni Ivory, tulungan mo ako. Pagkatapos, marahan niyang sinugod si Ziching at sinabing, protektahan tayong dalawa. Oo, tumugon si Ziching. Si Ivory ay malapit din kay Han Sanchen sa ambon, nakaharap sa kanya patagilid. Si Han Sanchen ay hindi nagsalita ng walang kaparerakon, direkta niyang inilabas ang 5 Elements Divine Stone at hinawakan ito sa kanyang kamay, 5 Elements Divine Stone, naiintindihan mo man o hindi, please give me some face, this is my wife, she gives you the capacity, you can help. Nang bumagsak ang mga salita ng 5 Elements Divine Stone, tumingin si Han Sanchen kay Ivory, tumawag ka ng kaunting enerhiya sa bato, ha? Nagulat si Su Yingxia, kausap mo si Shishi, sigurado ka bang magagawa ito? Umiling si Han Sanchen, hindi ako sigurado, gayunpaman, naghanda ako ng maaga, dapat itong posible. Nang bumagsak ang mga salita, tumingin si Han Sanchen kay Ivory, magsimula, maghanda ng maaga. Si Ivory ay puno ng pagdududa, kailan naghanda si Han Sanchen para sa 5 Elements Divine Stone, ngunit sa pagtingin sa hitsura ni Han Sanchen, direktang nag-inject ng enerhiya si Ivory sa 5 Elements Divine Stone. Parehong tahimik na pinanood ng mag-asawa ang 5 Elements Divine Stone. Parang wala itong sinasalamin. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, ang 5 Elements Divine Stone ay biglang at dahan-daang lumipad mula sa mga kamay ni Han Sanchen, at pagkatapos ay lumiwanag ito ng mahina. At kasama ng sinag ng liwanag na ito, ang lahat ng fog sa paligid nito ay malinaw na nagsimulang maglaho. Ay, laking gulat ni Ivory na hindi siya nakaimik, habang nakatingin sa nagniningning na 5 Elements Divine Stone, ang kanyang buong pagkatao ay lubos na hindi makapaniwala. Ang 5 Elements Divine Stone ay palaging inuudyok ni Han Sanchen. Hindi maintindihan ni Ivory kung bakit nagagawa niya iyon. 3,000, anong paghahanda na ang ginawa mo? Tanong ni Ivory. Sasabihin ko sa'yo pagbalik ko. Ngumiti si Han Sanchen. Bakit mo gustong bumalik? Sabihin mo na. Umiling si Ivory. Sigurado ka ba? Tanong ni Han Sanchen. Sigurado. Tumanggo si Han Sanchen, dahil kagabi, tayo ay orihinal. Nang marinig ito, agad na namula ang mukha ni Ivory, mamamatay ka ba? Nandito ka ba? Sabihin mo ito. Mukhang inosente si Han Sanchen, hindi iyan ang gusto mong sabihin ko. Sa katunayan, natuklasan na ni Han Sanchen na maaari niyang i-promote si Ivory sa oras na iyon. Nangangahulugan din ito na ang katawan ni Ivory ay may sariling tunay na kapangyarihan. Sa makatuwid, naisip ni Han Sanchen na maaaring i-activate ni Ivory ang 5 Elements Divine Stone sa halip na siya kapag hindi niya na-activate ang 5 Elements Divine Stone. Bagamat talagang imposible para sa kanya na udyukan siya ng buong lakas, naniniwala si Han Sanchen na kaya niyang gisingin ang 5 Elements Divine Stone at tulungan ang sarili sa mga kritikal na sandali. Malinaw, tama ang hula ni Han Sanchen. Tungkol naman sa pagpupumilit na ipaliwanag na kagabi, nagkaroon nga ng posibilidad si Han Sanchen na kunin ang pagkakataong pumatay, ngunit higit pa para makasigurado, suriin. Gamit ang liwanag ng 5 Elements Divine Stone para mawala ang fog, bagamat ang hanay ay hindi masyadong malaki, ito ay nagbibigay sa lahat ng ligtas at nakikitang espasyo. Tumigil sa pagsasalita si Han Sanchen, at hinayaan si Ivory na kontrolin ang 5 Elements Divine Stone upang dahan-daang mag-hover sa ulo ng lahat. Sa puntong ito, sa wakas ay hamupa na ang kaguluhan, bagamat paminsan-minsan ay may nararamdaman pa rin na may umaatake sa kanya sa hamog. Ang 5 Elements Divine Stone ay hindi magagarantiya kung gaano katagal natin ito papanatilihin, lahat ay dapat magsumikap. Hinimok at pinasigla ni Han Sanchen. Sumagot ang karamihan. Makalipas ang halos kalahating oras, may sumigaw, mukhang may nahanap ako dito. Kaagad pagkatapos, bago pa makapag-react si Han Sanchen, parami ng parami ang nagsimulang sumigaw na natuklasan din nila. At nang maglibot-libot ang 5 Elements Divine Stone at kumuha ng mga larawan ng lahat ng larawan ng 4 na direksyon,
isang napakalaki at makasaysayang larawan ang naaninag din sa isipan ng lahat kasama na si Han Sanchen. Ito ay isang ganap na pagkasira. Bagamat nakatago na sila sa underground na lupa, malabo pa rin makita ang mga kwentong nangyari dito. Sirang baril, sirang halberds, nakalatag sa lahat ng dako. Mga poste ng chess, mga karwahe, paminsan-minsan ay nakikita. Mukhang, gaya ng sinabi ng 3,000, ang lugar na ito ay dating larangan ng digmaan ng 10,000 tao. Oo, hindi ko inasahan na ang ganitong katotohanan ay may tatago sa ilalim ng malagang gubat na ito. Mr. Han, you are really extraordinary. You can see something so deep underground, which is really admirable. Yes, seeing that you are so young, I was somewhat dissatisfied. But what I did just now really convinced me. Wala kang cultivation base, pero mas makikita mo ito ng lubusan kaysa sa grupo namin ng mga taong may cultivation base. Nakakamangha talaga, isang grupo ng mga tao ang lahat ay napabuntong hininga, ngunit para kay Han Sanchen, nang makita niyang ang eksena sa field ay nakumpirma ang kanyang haka-haka, ang kanyang puso ay hindi natuwa dahil sa papuri, sa kabaligtaran, ito ay naging mas mabigat, dahil, sa madaling salita, ang tinatawag na Land of the Dead ay talagang isang sinaunang larangan ng digmaan. Bukod dito, tiyak na may nakatago na nakakagulat na sikreto. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!